yung lalaki sa babae, yung mga matanda sa bata, yung mga single sa married at sa widowed, sa separated, hindi na. Ang aalamin na natin ngayon dito ay kung may kinalaman ba yung SOP 2 sa SOP 3. Kaya ang construction nito ay may kinalaman ba yung level of knowledge of children and the barriers affecting the compliance. Yun yung SOP 3. So ito ay SOP 2 versus SOP 3. Yun lang. So paano siya sinasagot? Test of relationship ang ating gagamitin. So pakita ko lang muna sa inyo yung pattern. Dalawang table na lang ang idadagdag ninyo dun sa ating pinasubmit. Bukod sa halimbawa ay may post hoc test. So dadagdag din po iyon. Kasi makikita ko po iyon. So maraming mga pagkakataon na walang significant difference. Kaya lang kasi para bang nakaka-frustrate na kumbaga in assumption kaya ka nga nag-research is gusto mong malaman kung kaya ka nag-research na may demographic profile kasi maraming mga pag-aaral na nagsabi na, nasa na ba ako? Maraming pag-aaral na nagsabi na na merong significant difference in terms of the demographic profile na nilagay mo sa thesis. Tapos ay nung ikaw na ang nag-thesis, wala. Hindi ba parang nakakapagtaka lang na bakit hindi nagkameron ng difference? Oo. Kasi dapat meron. Karamihan dapat meron sa tunay na study. Pero ang nangyayari nga dahil medyo madaming mga factors affecting survey administration, kagaya ng oras, ay nawala. Sorry. Nawala na. Ulit na naman. Yun, madaming mga factors sa pag-survey. Halimbawa ay yung oras. Pag quiz, dapat oorasan mo yan. Pag mga survey na 4, 3, 2, 1, as much as possible, kukunin mo din agad yun. Kasi pag tumambay yan dun sa kanyang bahay, o yung link ay hindi niya nabubuksan, or nabuksan na niya, napapag-isipan ako minsan yung mga sagot. Oo. So, makakapandaya ka na or pasagot mo na lang sa iba. Parang ganun. Parang may mga factors na ganyan. Yun. Lalo na ngayon, usa ay Google Forms. Naku, yan yung isa sa mga pinakamahirap na bagay ngayon. Kasi kung bibigyan mo siya ng link ng survey, tapos ang haba-haba ng survey, tatamarin. Tatamarin ka na. Alam nyo yan. Okay. Diyos ko, haba naman itong thesis. Ay, ito yung mga sinasabi ko na nag-pluskalwalis, tapos ay lahat ay nag-reject. Okay yan. Ibig sabihin ay na-fulfill yung assumption mo na talagang mayroong difference in terms of kaya ito, monthly income. So, kasi sinasabi 'di ba sa mga research na ang income ay isa sa mga factors sa mga maraming bagay. So pag medyo may kaya dun sa versus dun sa medyo ang mga may kaya ay medyo matataas ang level of knowledge generally. Kasi syempre sila yung nakapag-aral, ganyan, nabigyan ng magandang education, growing up. So generally talaga yung mga medyo may kaya ang medyo mataas ang level of knowledge. Versus dun sa mga mga nasa poor below middle income ang classification. Yun dapat ang lalabas diyan sa thesis na may mga income. Okay? Ito na. Yan. We need only the overall. So yung overall nung first variable at saka overall nung second variable, yun yung bale 4th column at saka 8th column sa SPSS, yun lang ang ating ko-computein. So ipaprocess yung normality test at homogeneity test noon at dalawa lang po ang ating pamimilian na formula kasi ito ay relationship na. For parametric test na wala dito ay ang ating gagamitin ay person R. P-E-A-R-S-O-N. Person R.
'Pag non-parametric test, kagaya nitong nangyari dito, not normal, not homogeneous, ay di non-parametric test. Ang pamimilian ay Spearman-Rho, RHO. Nandiyan naman, Spearman-Rho. So ito muna, magko-conduct pa din ng normality and homogeneity test but only on overall nung first variable and overall nung second variable. Kaya madali na. Okay? Again, pag normal, homogeneous, parametric pa rin, ang gagamitin natin ay person R. P-E-A-R. Hindi person na tao, P-E-A-R. Person na apelyido. Si Carl Person na nakadiscover nun. At itong kapartner niya na non-parametric ay Spearman-Rho. So Spearman-Rho ang ginamit. Ayan. So merong paliwanag na ang ginamit ay ganyan-ganyan dito sa table na yan. Imagine table 46, ang daming table. So table 46, ito na yung Spearman-Rho result on finding the significant relationship between the level of knowledge. So ang kakaiba lang dyan ay ito ang ating rho value. So the rho value is now interpreted against qualitative index of relationship. So dito natin makikita na kapag zero ay walang relasyon. Kasi titingnan natin kung may relasyon yung overall knowledge dun sa barriers. So lumabas na negative, weak, very weak. Kasi 0.031, so siya ay nasa pagitan ng very weak, 0.01 to 0.19. Kita nyo naman sa ilalim yung index. Negative pati. So mayroon tayong dalawang uri ng relationship. Isang positive at saka negative. May bearing yun. Pag negative, ibig sabihin one is going up, one is going down. Kung significant, saka lang siya gagana. Ibig sabihin, may mga research kasi na pag magaling ka sa English, mahina ka sa math. May mga ganun dati na mga research, bakit kaya itong mga bata magaling sa English, pero mahina sa math? So nag-research, pinatunayan. Yung relationship negative. So that's the meaning of a negative relationship. One is up and the other is going down. Pero pag positive yung relationship, halimbawa ay magaling sa English, magaling din sa speech. Tinignan nyo magaling sa English, ang taas ng mga English score. Tapos ay ang taas din ng mga kanyang mga performance tasks sa English, mga speech and everything, submission, poetry writing, blah blah blah. Ang taas din. So when one is going up and the other is going up, yung dalawang variables, positive relationship yun. O kaya ay one is going down, the other is going down, positive relationship pa din yun, kahit parehong pababa. Basta yung direction magkatulad. Ano ba yung parehong pababa? Halimbawa ay mababa ang scores mo sa math, ay di mababa din ang score mo sa science. Halimbawa, yun, parehong pababa. So lalabas na positive yung relationship noon. Kasi pareho ng direction, parehong pababa. Again, pag parehong pataas, parehong pababa, positive ang relationship. Pero when one is going up and the other is going down, negative ang relationship. So in this case, negative. Kaya lang, ang p-value kasi nito ay 0.58, meaning wala namang significant relationship in the first place. So nagde-declare lang tayo ng relationship, degree, ito yung degree of relationship, yung mga perfect, very strong, strong. Kung yung p-value ay na-reject. Oo. Pero dito, sa p-value pa lang, ay sinasabi na walang kinalaman o walang relasyon yung overall knowledge sa overall barriers. So walang kinalaman yung talino sa immunization dun sa mga struggles nila, yung mga barriers, bakit hindi sila nakapagpabakuna. So yun yung hahanapan nila ng support, no? Pero on our part, ay atin lamang ibababa ay yung rho value and the p-value. Interpretation of negative, very weak relationship but not significant. Yun lang ang kailangan ko makita dyan sa table na yan. Oo. Pero pag nag-significant, ay di sasabihin lang na significant pa. Ibig sabihin ay merong relationship yung knowledge dun sa barriers. Dito sa lumabas, may point naman.
So it does not necessarily mean na yung alam mo ay may relasyon dun sa magiging mong barrier sa hindi pagpapaturo ng iyong anak, 'di ba? So yun, so para may point naman yung lumabas. So no, not significant. Walang kinalaman yun. So regardless of your level of knowledge, yung barriers, yun yung sinasabi. Okay? So ito na lang yung ipapadagdag natin sa inyong final paper. Dudugsong ay 2 table, isang normality test at isang homogeneity test. Homogeneity test, tama. And then the actual relationship test. Oo. Either sperman or person or combined. Hindi pala combined yan. Isa lang pala. Isang either sperman row or person R. Okay. So ang aabangan natin dyan kung person R ay the R value, magiging siyang R value. Itong row value kasi ang nakalagay kasi sperman row ang kinocompute natin. Yung isa person R, small r. Ito ay small rho. Okay. So how do we do that? Ay di SPSS. Sophia, meron kang kaya pa? Kaya? Yes, sir. Yeah. Kaya Yes, po. yes.